nabanggit ng Pangulo pagdating sa enerhiya para mababa ang mga singilin at kung ano-ano pa ay Oo. ito na, solar power, ibababa ang presyo no, kung pwede. Mm. Pagdating naman sa nuclear energy, Pag-aaralan din, oo, hindi pero ba? sabi niya suportado niya yan. Suportado niya. Siyempre nakikita natin yung mga neighboring countries natin like Japan, hindi ba? Talagang yan ang gamit nila, eh. At tingnan natin Ang yung, baba ng yung kuryente. 5% na systems loss sa singilin sa kuryente. Ano bang ano Ano niyan, ba ang ang effect epekto niyan? niyan? Nasa linya na po natin Energy Secretary Sharon Garin para po sa ating post-SONA assessment. Secretary Igan at Connie, magandang Good morning, umaga. ma'am. Good morning. Opo. Habang nandun kayo, nakita po namin nanonood. Nabanggit itong mga amendments sa EPIRA Law, Systems loss, oo. pagtanggal na, napapanahon na raw sa systems laws. Sa panig po ng ating Energy Department, ito po ba sa susunod na 2 taon, mangyayari po ba yon, Secretary? Yung marami siyang ano, actually ang dami niyang Oo nga eh. instruction sa Oh, may, DOT. pati nuclear eh, di ba? Oo. Oo. We mentioned about electric vehicles, mga Yes. mobile energy system, RE, mga ganun. All of these are ano, most of these are possible naman within his administration. May mga iba lang na kailangan umpisahan Okay. para ituloy ng like yung nuclear ano, it takes time talaga kahit sabihin mo na mag-construct sila ngayon. Oo. Siguro may mga 10 years siguro yung construction yan kasi di gano'n kadali, no? And it has to be perfect. Kailangan talaga ano. So, pero ang observation ko sa speech ni President relating to DOE is really sa dami na yun na directive niya, it's actually the intent is to lower the cost, no? Para Yes. yung Mm. consumer. The more renewable energy we have, the cheaper the generation. Pag nakita niyo yung bill niyo, generation cost 50% yan. Pag nabawasan or natanggal natin yung system loss, it's also to lower the rates. So, lahat yan, ang dami. Nag-note taking pa nga ako kahapon kasi sa Oo. daming homework. But the president has in mind yung lowering of the cost because ano, ito talaga yung kailangan ng tao at panawagan ng mga tao. Pero amendment ng EPIRA, it's a congressional action po yun, Secretary. It's a whole of government approach naman yun. Kaya Okay. actually naman talaga sa SONA, ina-announce ng presidente kung ano mga priorities niya ng legislation. Opo. And this was highlighted yesterday, including nga yung system laws. Nasa EPIRA Oo din nga. yan eh. Oo nga. Yes, oo. So there are, okay lang yung EPIRA 25 years ago, pero now that things are changing, siguro kailangan na rin I-revisit. mapalitan. Ma-amended. Kasi there are things na makakatulong para bumaba yung presyo. Pero sa listahan ho na sabi niyo nga naglista kayo. Oh, Ano- Pa-share naman, oh. Pa-share. Oo, Hanggang naglista. ngayong umaga, may additional pa ako. Ay, may additional pa kayo. Pero sa lahat ho ng mga nasa listahan, ano ba yung pinakamadaling i-implementa para maramdaman siguro yung sabi nga, O di ba? maintindihan. Oo. Mapababa yung presyo ho ng singilin sa kuryente. Well, let's say what are possible within this term, ano? Lahat naman nito possible like ang electric vehicle system laws, yung mga RE projects, yung mga waste to energy, those are possible na pwede naming ma-accomplish within this term. Ang medyo mahirap lang talaga is the nuclear part, because it's ano, it makes sense naman, no? Ayaw mo namang magmadaling mag-construct at mali-mali at delikado. Opo, oo. So the rest are we'll work hard to get all this done before he steps down. Pero yung sinasabi ho, 'di ba ito sa systems loss, 5% lang nito ang mababawas. Pero parang hindi daw talagang 'yun ang dapat pinagtutuunan, sabi ho ng ilang mga eksperto. Meron pa bang kailangan na para mabawas pa ho dito sa sinasabi nga na banggit po ng Pangulo sa kanyang talumpati? Opo, marami pa naman no. Kaya maraming pwedeng gawin kasi pag tinignan mo yung bill mo, ang haba-haba ng explanation niya, may generation, transmission, pati yung system loss nandiyan, distribution. So, kung magbabawas ka, dapat lahat yan pwede mong bawasan, no? So mas malaki pa dapat. It really takes hindi lang yan yung
magsasabi ng ERC, oh, ganito dapat presyo. It doesn't work like that lang eh. Mm. Kasi may components yun na iba-iba. So, kailangan talaga trabahuin lahat ng component yan na nakalista. So, Oo. generation, magdadagdag tayo. Meron kaming mga idadagdag na power plant, pero mga 28 pa matatapos. So, pag nadagdagan mo yung generation, na mas mura na, so matatanggal yung mahal, Mm. renewable energy, or halimbawa yung mga saan mo ilalagay yung mga power plants para mabawasan yung transmission tsaka distribution cost. So, malaking planning po ito. Ilang mga agencies ang involved dito. But Oo. we're already working on it. Actually, ngayong umaga nag-instruction na ako kung ano mga meetings today. Oo. Mm. But yes, we really have, we just have to sit down and do everything na hindi sequential, dapat simultaneous, gumagalaw lahat pagbawas nito. Okay. 2 taong natitira, kaya ba 'to? Parang ayaw naman naming paasahin ng Pilipino doon sa mga binanggit niya. First, actually, bumaba na sana tayo, kaya lang nung nangyari yung Crisis. oil crisis, Oo. actually expected doon mga 7 to 9 pesos ang increase na medyo naagapan natin yun kasi we made some changes sa market natin. Opo. So, mga 2 pesos ang increase, ano. Pero ngayon, balik na naman kami. Oo nga. Uulitin na namin yung design, but we'll work hard on it. I think it's possible naman. Basta lahat na components sumunod. Mm. Alam mo Oo. din yung lahat na nag-promise na ito yung power plant namin matatapos sa ganitong date. Dapat yan. Kung anong project na naka-schedule sa NGCP, kung yung sinasabi na date, magagawa niya. I think this, pwede Mm. naman. Trabahuin lang namin, we're working hard na to make sure that Filipinos naman feel na may improvement sa electric rates. Okay. Nabanggit yung solar energy. Meron bang pwedeng makialam ang DOE sa presyuhan ng solar panels? Parang ang mahal yata at hindi makaya ng ordinaryong Pilipino. Sa bahay. Opo. Mm. Hindi kasi kami, we don't have powers to... Oo. Kasi ang laking tulong. Maibaba Oo. yung singil. Pero alam mo, isang magandang solusyon dyan, which we're trying to work with DTI also, is we're looking for investors na mag-produce na ng panels dito sa Pilipinas. Dito. Hindi na Dito na yung gawa. Parang Oo. ini-imported. ini-import. Pero mura pa rin, pinakamura pa rin sa buong mundo yata yung Chinese panels. Mm. Okay. Pero ito nga po, dahil nababanggit yan, di ba? Meron bang mga ina-expect na kayong syempre pagtutol naman? Dahil ang may mga may-ari, syempre mga oligarch, sabi nga ng partner kanina, di ba? Baka mahirapan dahil may mga maglalabi against. May political na mga, will ba? Oo, may mga, syempre, Hindi naman yan threat sa kanila eh, no? True na marami silang mga power plants, pero alam mo sa renewable energy, marami ding maliliit na companies. mhm. So hindi naman lahat sila nagre-renewable. Tapos, Mm. and there's more than enough. The more power for us, the better. So, hindi kailangan maging oligarch para magpatayo ng solar power plant. Okay. Pero Mhm. itong binanggit din ho ng ating Pangulo tungkol naman sa Pax Silica. Nako, meron ho mga pagtutol dyan. Siyempre, yung ilang mga environment groups, no, sinasabi nila na napakalaki po ng 5 gigawatt energy demand na required sa industrial zone. Baka ma-overtax daw ang Philippine power grid at lalo pang tumaas ang ating electricity kung sakasakali at water costs even. Sa water, di ko alam. Pero sa electricity, tama po kayo. Kailangan talaga proteksyonan yung mga consumers natin, mga negosyo natin. Kasi may mga yellow, red alert pa tayo, mataas na yung presyo. So, paano mo siya maproteksyonan? I think one of our proposals is, kailangan may sarili siyang mundo. Alam mo yun? Kung saan man yung data center na yun, may sarili siyang power plant. Right. May sarili din siyang linya. That way, medyo mas sila yung nagpo-produce ng sarili nilang power. So, para hindi na affected yung buong Luzon, for example. Yes. Pag nawala yung 5 gigawatts, halimbawa, bagsak yung... Opo. No? Baka buong Luzon ang affected. So, there are ways naman na paano gawin to na maayos eh. So, gusto nila ng malinis, mura, tsaka stable supply of electricity. So, kailangan yata may sarili sila. Oo. Secretary, habang nag-uusap tayo, eto, di ba tumaas na naman ang presyo ng produktong petrolyo?
Aabot ba uli ng 100 piso kada litro Malapit yan? na daw eh. Mag-a-announce ako mamaya. Na? Ano po? Pa-announce na po. Na ano? Andito na tayo. Every Monday or Tuesday kasi may press briefing kami on the increase. Okay. And then, so we'll announce, may increase nga. Pero sa briefing ko na-announce kung magkano. Pero yes, expect substantial increase this week. Ma'am, baka pwedeng dito nyo na i-announce. Nandito na tayo. Nandito na ho tayo eh. Oo. Similar to last week ang increase. So, maaari nga hong sumipa ng hanggang 100 pesos ang kada litro. Ayoko kasi i-predict talaga yung mga presyo kasi pag nag-predict ako, mali pala. Pero may mga measures ba tayo to control? Bagamat ito outside ano na to, factor Force, to di ba? Yes, sir. What we're trying to do kasi hindi nga controlled ng bansa natin yung presyo ng petrol internationally. Oo. So, isa sa mga ginagawa namin is para maproteksyonan din yung mga drivers natin. So, we're offering like 10 peso discount to jeepney drivers at TNBS, no? And then another one is, halimbawa, kung may increase, ina-ask namin yung mga oil companies at okay naman sila, sumusunod naman sila, na-stagger lang. Halimbawa, kung 5 piso yung increase, 2 pesos, 1 peso over the next 7 days yung increase para hindi biglaan. And they also offer discounts, no, sa mga public utility vehicles natin. And ang isa, yung ginagawa ng DOE is really monitor sila sa stocks nila. Siguraduhin ang unang-una hindi wag tayong maubusan. And second, pag may increase, ngayon kasi dati sila yung nagsasabi, eto yung increase namin this week. Ngayon, ang ginagawa ng DO, kami na nagdidikta. Eto lang yung maximum na allowed sa inyo. Yes. That's because si President nag-issue ng emergency energy. So, emergency powers na ng DOE. Okay. Secretary, abangan namin yung press con mo mamaya. Ingat po. Meron ako ng good news and bad news palagi. Ay, nako. ganon. Okay, abangan namin yan. Yeah. Ingat po. Ingat po. Basta Thank alam you. lang, no? We try to be as transparent as we can. Of Thank you course, po. of course. Thank you po. Ingat. Salamat. Energy Secretary Sharon Garin. Mamaya may press con siya, announcement ng presyo.